Welcome back mga kadaldal to my YouTube channel. This is Vito again and today's vlog, gagawa tayo ng new episode ng Review It. And dahil na-invite tayo sa premiere night or grand premiere night ng 5 Breakups and a Romance starring Alden Richards and Julia Montes. So ayun, sisimulan natin yung review. At may mga kasama pala today, si Jayco Manangan. Meron din siyang YouTube channel. Pakilala mo yung sarili. Yeah, hello guys, it's me, Jayco Manangan, and you can subscribe to my channel, Jayco Manangan TV. Yan. Lalagay ko na rin din sa baba yung description ng kanyang YouTube channel and yung link para makasubscribe din ka sa kanya. Yan. Dahil marami tayong subscribers. It's been a long time. Yung huli kong review na ginawa is nung MMFF pa, Summer MMFF, yung 2 films. So ngayon excited akong gawin to. So ngayon sisimulan ko na sa pag-react kung ano yung initial reaction ko dito sa yung parang word lang. Yung word na masasabi kasi maganda yung concept ng 5 breakups and a romance, pero sayang. Yun yung initial reaction ko, yung word. Ikaw, ano masasabi mo? Maganda yung movie, pero sayang. Yun yung ako. Yeah, my initial reaction, yung title naman, makikita mo naman yung title, yung story dun sa title ng movie. So, yeah. Anong nakikita yung title din ng movie? Yeah, 5 breakups. So, they focuses on 5 breakups dun sa film, and then may romance din na nandun din sa film. So, yeah, okay naman, swak naman. May kita mo naman yung meaning ng 5 breakups and a romance sa film itself. Pero, bakit sayang go? Yun nga, pero mamaya na tayo dun sa sayang, dun muna tayo mauna sa maganda. Maganda siya in a sense dahil bago yung concept ng story, dahil wala pa naman nakagawa ng ganitong klaseng romance, yung kapakita ng iba't ibang klase ng breakup, and ito yung comeback ni Julia Montes after a long 6 time. years. And si Alden Richards, kilala naman na natin siya na blockbuster film na siya yung highest grossing film sa Pilipinas with Catherine Bernardo na Hilaw Love Goodbye. And dito sa movie na to, pinakita naman niya na hindi pa rin siya kumukupas pagdating sa pag-arte dahil nabigay niya yung dapat na role or dapat na ipakita dito sa character ni Lance na isa siyang frustrated na doctor dahil yung family niya yung gustong ganitong mangyari sa kanya, and napakita niya yun, and naramdaman ko naman siya sa part na yun. Ang sa akin lang, sayang lang, kasi hindi ako nakakonekta sa mga karakter nila. Like si Julia Montes, Julia Montes ba? Yung karakter niya. Si Justin, hindi ako nakakonekta sa kanya kasi walang backstory or background kung paano sila napunta sa ganitong sitwasyon, paano sila nag-break. Like, pinapakita dun sa story. And yeah, dito pala sa heads up lang, wala siyang spoiler. Magre-review lang kami ng reaction namin, pero no spoiler or wala kami sasabihin na mga eksena sa movie. And ayun, nasayangan lang ako kasi yung mga essence dapat na ipakita yung breakup, hindi ko nakita dun sa movie. Like, paano sila nag-break, ano yung nangyari, ano yung background nun. Parang masyadong mabilis yung pacing niya. Parang maraming tanong. Maraming tanong, instead na masagot nila yung gusto nila mangyari about sa 5 breakups. Pero ang ganda naman dinaan nila sa cinematography and yung lugar. Kasi yung sa Singapore, kita ko naman yung ginamit nila yung Singapore para sa location. Pero isa rin para sa feedback ko about sa movie, parang wala rin masyadong naging ganap yung Singapore. Parang they can shoot it na lang sana sa ibang lugar or kahit sa Pilipinas na lang. Kasi parang hindi naman masyadong nagamit yung Singapore na lugar. Pero kahit pa paano nakita ko naman yung ganda ng lugar ng Singapore. Ayun. Yeah, kasi dun sa umpisa ng film, nandun na yung party scene, which is makikita nyo dun sa full trailer na in-upload nila last 2 weeks ago. So makikita mo na dun yung party and then yung magiging character ng dalawa, si Justin at Lance, kung paano sila nag-meet dun sa umpisa. So yeah, dun na mag-uumpisa yung yung breakups, yung challenges nila, kung ano yung mga reason why they are parang pumapupunta na sila dun sa spot na mag-break na sila, ano yung mga reasons makikita nila doon, at naipamalas naman nila yung acting prowess nila dun sa mga scenes. So kudos naman sa kanila. May question pala ako sa isa lang. Ano yung nakuha mo parang lesson or parang nakuha mo sa mga karakter nila sa movie? Okay, so kasi 'di ba, parang 5 years sila or more than 5 years na silang nasa in a relationship pero on off. Kasi pinakita doon by year, 'di ba? Siguro if
well, di ba, hindi naman natin masasabi yung mangyayari. Pero if they, kung kaya nilang isalba para magkaroon ng forever, para maging maganda yung love story or yung relationship nila, dapat mutual yung decision nila na tulungan para maayos pa. Pero sa sitwasyon kasi nila, napakadaming mga breakup reasons. Kaya humantong sila sa breakup. Kaya kung, di ba? Siyempre gusto naman natin maging maganda yung love story sa isang relationship. But sabi ko nga, reality speaks, may mga ganun talaga nangyayari. Totoo. And sa akin naman, ang take ko naman, naka-relate ako sa pelikula, hindi sa about sa breakup, dun sa character ni Alden Richard. Kasi parang nakikita ko yung sarili ko doon. Kasi I'm like frustrated na hindi ko pa alam kung saan ako pupuntang yung gusto kong mangyari sa buhay. Like, gusto kong mapunta sa film industry, pero nasa ganito ang industry ngayon, ganyan. So, yung kumbaga, hindi ko pa align pa yung gagawin ko sa buhay. Ganyan. Yung path. Yung path ko sa buhay. And sana mangyari din sa akin yung nangyari kay Alden. Hindi ko i-spoil kung ano nangyari sa character ni Alden doon, ni Lance. Pero I hope na ganun din yung maging ending ko or makamit ako ng mga tao sa buhay ko na makakatulong sa akin para mapunta ako sa path na kailangan ko. Ganun. And isa rin din sa natutunan ko is sometimes we need just one person para iparealize sa atin yung mga bagay na mas kailangan natin sa mundo or yung na kaya pala dumating siya is para maging maayos ka or gano'n. Parang it's not, parang hindi siya meant sa gusto mo mangyari. Parang kunwari ako, gusto ko maging kami ganyan. Magkatuluyan kami nung taong to, pero hindi pala kami meant para magkatuloy. Parang magtulungan lang kami, parang something like that. Yun ako ang lesson doon. Napaka-deep ng story and yung linyahan nila talagang maganda, kasi sila halos yung nandun nakafocus sa film at ayun, lalo na yung dulo, so we don't want to spoil, pero isang scene lang siya pero napakadami nilang lines at doon makikita or doon malalaman kung ano ba yung mangyayari sa kanila sa end. Tsaka isa pa, nabanggit mo nga din yung sa mga linyahan nila. Kasi ang maganda sa pelikulang to, at saka nagustuhan ko rin dun sa aspeto ng pelikula na to, na hindi kailangan natin magarbo masyado na maraming sound effects or maraming parang echeche-boreche na characters, gano'n. In music, kasi mostly ng mga eksena dito, parang tahimik lang sa sinehan. Tapos, alam mo yung parang nakikinig ka ng conversation, gano'n. Parang kasama mo lang sila sa scene. Oo, tapos nakikinig ka lang. Parang pinapakita lang nila kung ano yung love story nila, ano yung mga challenges nila. Parang gano'n. Parang nandun ka sa kanila, parang nandun ka sa scenes. Yun yung nakikita ko parang, Kasi napaka-natural lang acting nila. Parang di sila nag-act. So, ayan, parang doon naman sa part na yun, nung unang pasok pa ng scene, maganda siya, nakakonect kami sa mga karakter nila, ganyan. Yun lang, yun sabi ko sayang. Kasi nung nagpo-progress na yung story, hinahanap ko, hinahanap ko kung ano yung gustong iparating nung kwento or mensahe ng pelikula. Kasi parang, for me, nawalan siya ng direction or wala nang path or saan pupunta. Like, sige, sabihin ko na yung gist, pero hindi ka naman sasabihin is-call. Ano kasi siya, parang, di ba, 5 breakups and a romance. So, parang 5 parts siya, gano'n. Iba-iba, parang iba't ibang year, gano'n. Parang, sa bawat year na yon, hindi mo alam kung... At iba-ibang reasons yun. Oo. So, hindi ko alam kung ano na nangyari, gano'n. Anong reason, ba't hindi nila nasalba? Oo. Parang dinadaan na lang sa narrative. Imbes na, parang, more on nag-focus kasi sila sa yun nga yung sabi ko sa linya, yung mga linya kasi magaganda, tatago sa puso mo, pero nakulangan sila sa pagpapakita nila in visual. So yun. But overall, maganda siya pero sayang. So, ang score ko out of 5, I'll give it 2 out of 5. Ikaw. Overall na lang and yung score. And yung masasabi sa movie. Yeah, the film itself, yung title, yung teaser, yung trailer, tapos yung casting, overall, yung story din maganda for me. I should
I think 3.5. 3.5, yeah. Out of 5. Out of 5. Para maliwanag. Kasi mamaya, Out of 10 pa. out of 5. 3.5 out of 5. And bago ko end tong vlog na to or about sa review na to, gusto ko lang din sabihin yung yung nag-expect kasi ako dun dito sa movie na to kasi nga comeback ni Alden tapos si Julia Montes, diba? Na ngayon na sila magsasamang dalawa and sobrang hype na kasi yung sa teaser pa lang ng million views, yung promotion. Pero ayun, nung mapanood ko siya parang ayun, alam mo yung nakulangan ako tapos may inaabangan ako na gusto kong mangyari pero hindi ko nakita doon sa palabas. Yun. I hope na sana lang kung gagawin pa nila, kung i-remake or gagawin nila ulit or ulitin nila yung pelikula. Or kung gagawa ulit sila ng ganong crossing genre, all about, talks about breakup. Yun. Pwede ang ginawa ni Direct Irene is iba't ibang tao kung kasi yun yung parang gusto ang nangyari sa movie, feeling ko pinapakita niya yung parang 5 breakups, iba't ibang klaseng breakup kasi maraming klase ng breakup. Kung pwede sanang iba't ibang tao Na nangyayari. iba't ibang storya tapos iba't iba yung umaarte. Or it's still Julia and Alden pero iba't ibang storya. Pero alam mo yung parang magko-combine siya sa ending. Something like that. Yun. To improve the story. Pero overall, maganda naman siya. It's still up to you kung papanoorin nyo sa sinehan. Kasi we're here naman and di kami professional na movie reviewer. We're just casual viewers naman. So, Movie fan. we're just sharing our thoughts and opinions about dun sa movie na napanood namin na Breakups and a Romance. 5 Breakups and a Romance. Ayun. So, ayun, thank you so much sa pakikinig sa mga daldalan ko ngayon. And I hope may nakuha kayo or natutunan dito sa video na to and sa vlog ko na to about sa movie nito. And more videos to come. Maraming salamat. And maraming salamat dahil more than 500 na tayo. Road to 1K subscribers na. And marami na ulit tayong monetize. So, thank you sa support nyo. I love you mga kadaldal. See you on my next vlog.